Yo mga kabreds, what's up? So, kamusta na kayong lahat? And in this episode, papakita ko sa inyo kung paano gumagana yung thermostat. And then, let's talk about a little information tungkol dito sa piyesang to. Kasi marami pa rin talaga sa atin na hindi pa rin or hindi alam or hindi naiintindihan kung ano ba talaga ang function ng thermostat para sa ating sasakyan. So basically naman ang function ng thermostat is siya yung nagko-control and nagme-maintain ng normal operating temperature para sa ating makina. So bakit napaka-importante na ma-maintain natin yung normal operating temperature ng makina? So, 3 things to consider bakit napaka-importante nito. So, number 1, for optimal engine performance. Number 2, for fuel efficiency. And number 3, for longevity ng makina. So, ibig sabihin, mas hahaba ang buhay ng makina kapag may naka-install na thermostat. So, kung napapansin nyo guys, merong nakalagay dito na 82 degrees Celsius dito sa top portion ng thermostat natin. Ibig sabihin lang at around 82 degrees, dun siya nag-expand or bumubuka yung pinaka-valve ng thermostat. So for more information and para mas ma-appreciate natin kung paano talaga gumagana ang thermostat sa ating sasakyan, isisend ko tong link sa inyo sa description box about this 3D animation ng how really thermostat works. So panoorin nyo lang to guys, very informative tong video na to. So guys, kung magpapalit kayo or mag-install kayo ng thermostat, bilhin nyo na yung original o yung OEM na pyesa nito kasi mas precise and accurate yung magiging ng temperature nyo and then accurate din yung pag-open and close ng thermostat natin. So suggestion ko guys, bilhin nyo is original. Anyway, back to the cooking show. Ay, hindi pala cooking show to. Gusto lang din kasi natin malaman kung paano gumagana ang thermostat in real life situation. So meaning, dahil nga nakalubog siya sa coolant or sa tubig, gusto natin malaman na paano siya nag-open close ng actual. Yun ang gusto natin makita. Yan, so meron tayong digital thermometer na pangsusukat natin mamaya habang kumukulo na tong tubig. Test natin siya so parang in real life situation na nakasubmerge siya sa tubig kasi ganoon naman ang purpose ng thermostat natin is nakalubog siya sa tubig. Hindi natin siya i-test using blowtorch kagaya nung ginagawa ng ibang mga vloggers kasi nga it can cause failure or malfunction dun sa thermostat mismo. Well, of course, marami pa rin magsasabi na despite na yung importance ng thermostat and yun talaga ang design ng sasakyan natin, meron pa rin magsasabi na pwede na siyang alisin lalo na sa mga old cars kasi nakakakos siya ng overheat. So guys, may papanood ako sa inyo dito na nagsasabi na tanggalin na daw yung thermostat and gusto ko din malaman yung mga opinion nyo dito. So comment down below guys kung ano sa tingin yung prefer nyo. Ay, may isa pa pala ang tanong kuya. Recommended nyo ba yung thermostat ang sasakyan? Thermostat? Oo. Kasi to wala na eh. Tinanggal na nung yung makikita sa water temperature pag may thermostat mataas. Ngayon, pag kabitan mo ng thermostat yan, pag tumataas doon, tanggalin na lang yung thermostat. Tanggalin na lang yung thermostat. Ganyan yung mga magagaling mechanic ko eh. Tinatanggal nila yung mga thermostat. Tinatanggal na lang nila. 1, 3, 4, 2. Dapat naman talaga tanggalin mo yung thermostat para kasi dito sa atin, mainit kasi ang panahon dito eh. Pero okay naman kahit walang thermostat, kahit mas maganda nga yung daloy, ikot ng tubig. yung tubig, kahit ibiyahin nyo po ng malayo. Kahit malayo. Dahil pan lang naman yung thermostat eh. Pag malamig yung panahon kasi nagpapalit yung init o yung tubig sa dito. So yun guys, actually pa to, year 2020, nagpa-overhaul ako ng carburetor sa may Kamuning area. So baka familiar kayo dun sa place na yon. Tanong ko about kung okay ba may thermostat o wala kasi noong time na yun walang nakakabit sa akin. So yun guys, comment down below kung anong sa tingin nyo na mas maganda. Tanggalin na lang yung thermostat o merong thermostat sa makina. So comment down below. Almost 5 to 10 minutes na nakakalipas. So kumukulo na yung tubig natin and then I think it's time to check na kung ano yung itsura ng thermostat natin na nakalubog sa kumukulong tubig. Makikita nyo yung thermometer, umaabot na siya ng 80 plus degrees Celsius. Yun yung preferred natin na temperature para masabi natin na start na siya mag-open yung valve ng thermostat. So ito na nga, makikita natin sa loob na completely nag-open na siya. So ito, papakita ko sa inyo up close and personal. So
Ganyan na itsura niya guys pagka na-reach na yung normal operating temperature. So yan guys ang kagandahan ng thermostat sa makina na maintain niya yung normal operating temperature based on our driving conditions. Kunyari na bumabiyahe tayo ng walang traffic and let's say kunyari sa expressway. So maganda niyan, medyo nagsa-shut off konti yung valve ng thermostat kasi continuous yung flow ng hangin and at the same time mas mabilis yung ikot ng water pump, mas malakas yung flow ng hangin papuntang radiator. Pagka standstill naman guys, ang nangyayari naman sa thermostat, mas nagsa-slightly open siya dahil mas makonti yung flow ng hangin and mas mainit yung makina. Syempre, pag babad sa traffic. So, ganun lang naman ang function ng thermostat. Bubukas, sasara, depending sa temperature ng makina. So, ganun lang yan guys. So, kinul down na natin siya. Kung napapansin nyo, sumara yung valve ng thermostat. So, maganda guys, testing nyo rin. Kung may luma kayong thermostat na nakakabit sa makina, much better i-testing nyo to. Kung sa tingin nyo nagiging cause to ng overheat or parang nagmamalfunction yung temperature reading nyo, might as well ibuksan nyo yung makina and then kunin nyo yung thermostat and gawin nyo tong method na to. So, itong part 1 guys, dinescribe natin ano ba yung function and paano gumagana ang thermostat. And then yung part 2 ng video na to is mag-install tayo ng thermostat sa TUI engine natin. Hanggang dito na lang muna, paalam!